to airport, kundi isa sa 4 na train station sa Shanghai na pinakamalaki rin sa buong China. Punong-puno ito ng mga humahabol sa biyaheng probinsya para sa Lunar New Year o Chinese New Year sa Sabado. Maging sa kabisera na Beijing, dagsari ng mga last-minute na biyahero. Sa China, 40 days na holiday ang Lunar New Year. At sa panahong yan, ayon sa state media, nasa 9 bilyong domestic trips ang inaasahan. Long weekend din ang Chinese New Year dito sa Pilipinas. Bukod sa Sabado, special non-working day rin, pati bisperas. Kaya marami ang posibleng samantalahin ang mahaba-habang bakasyon. Gaya ng ilang pasaherong dumating sa PITX para lumuwas sa probinsya. Mahirap yung puro na lang trabaho, so nakakapagod din, nakaka-drain siya. So at least may time ka mag-relax. So makakasama mo yung family mo. Medyo mahal na yung pamasahe para sa akin, pero parang binabaliwala ko na lang yun para makasama ko yung family ko. Sapat naman daw ang mga bus ayon sa pamunuan ng PITX. Sa Tugigaraw, maaga nang ipinagdiriwang ang Chinese New Year. Hataw na sa isang mall ang mga Lion and Dragon Dance na pang-akit ng swerte at pantaboy ng malas. Ang Malabunso na bukas na ulit, tila Year of the Dragon ang peg ng mga ibinidang reptile. Ang dambuhalang buhaya na si Lolong Tu, ang bayawak na si Bayaw at si Greenie the Iguana. The dragon symbolizes good luck, good health, and strength po. Ibig sabihin yon, yung strength ng dragon tutulak ang Pilipinas para maging progressive po tayo na yung year 2024 po. Hitig sa paniniwala tungkol sa swerte at malas ang Chinese New Year. Pero payo ng isang feng shui expert. Importante una-una mapagdasalin at gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. You do more charity pag mababang ang iyong luck cycle para mag-gain ka ng good karma. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi.